Halos 10 taon na rin nang lumipas mula nang huling magkita-kita ang batch nila sa high school. Marami na ang nagbago sa buhay ng bawat isa. Ang ilan ay may sarili ng pamilya, ang iba naman may matataas ng posisyon sa trabaho, habang may ilan ding tila hindi pa rin nakakaahon sa hirap. Dahil dito, naging usap-usapan sa social media ang nalalapit nilang grand reunion. Excited ang karamihan dahil iyon na raw ang pagkakataong muling makita ang mga dating kaklase at maipakita kung gaano na sila ka-successful sa buhay. Sa isang mamahaling hotel sa Maynila, ginanap ang reunion. Magagara ang mga ilaw, mamahali ng pagkain, at halos lahat ng dumarating ay nakasuot ng branded na damit. Habang may tumutugtog na mahinang jazz music sa paligid, isa-isang pumapasok ang mga dating magkaklase na halatang mayayaman na ang buhay. May mga naka-sports car, may mga may kasamang asawa, at may ilan pang may bodyguard. Halos lahat ay abala sa pagbibida ng kanilang narating. "Pare, manager na ako ngayon sa isang malaking kumpanya," mayabang na sabi ni Jerome habang hawak ang baso ng wine. "Ako naman nasa abroad na, doble ang sahod kaysa rito sa Pilipinas," sagot naman ng isa nilang kaklase. Nagtawanan at nagpapalakpakan ng ilan habang nagkukumustahan. Ngunit maya-maya napunta ang usapan sa isang pangalan na matagal na nilang hindi naririnig. "Naalala niyo pa ba si Adrian?" tanong ng isang babae habang kumukuha ng pagkain sa buffet table. "Yung tahimik? Yung laging luma ang sapatos?" natatawang sagot ni Marco. Agad nagtawanan ng ilan. "Baka hindi na umattend yun. Nahihiya siguro dahil wala pang nararating," dagdag pa ng isa. Hindi napansin ng karamihan si Ella na tahimik lamang sa gilid habang nakikinig sa usapan nila. Hindi siya natawa tulad ng iba. Sa halip ay napailing siya habang umiinom ng juice. "Hindi naman siguro tama na pagtawanan niyo pa rin siya hanggang ngayon," mahinahon niyang sabi. Ngunit hindi iyon pinansin ng karamihan dahil abala sila sa pagbibida ng kanilang mga sarili. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang malaking pinto ng function hall. Halos mapatingin ang lahat nang may pumasok na lalaking nakasuot lamang ng simpleng polo at maong pants. Luma ang sapatos nito at wala ring anumang mamahaling relo o alahas. May dala pa itong lumang backpack na pila galing lang sa ordinaryong biyahe. Nanahimik sandali ang paligid bago muling nagtawanan ng ilan. "Oy, dumating ang pinakamahirap nating kaklase!" Malakas na biro ni Marco. Napangiti lamang ng bahagya si Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Wala man lang bakas ng pagkainis sa mukha nito. Tahimik lang siyang tumanggo bilang pagbati. "Long time no see," simpleng sabi niya. Ngunit imbes na maayos siyang salubungin, tinapik agad siya ni Jerome sa balikat habang nakangisi. "Pre, himala at nakarating ka rito ah. Akala namin di mo afford ang entrance fee." Muling nagtawanan ng grupo. Hindi sumagot si Adrian. Tahimik lamang siyang umupo sa bakanting mesa sa gilid. Habang abala ang iba sa pangmamaliit sa kanya, kalmado lang siyang nakatingin sa paligid na parang may inoobserbahan. Sa totoo lang, matagal pinag-isipan ni Adrian kung pupunta pa ba siya sa reunion na iyon. Alam niyang marami pa rin sa mga dating kaklase niya ang mababa ang tingin sa kanya. Noon pa man, kasi siya na ang dalis na gawing biro sa classroom. Dahil mahirap lang sila at maaga siyang nawalan ng ama, nasanay siyang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho noon. Madalas siyang pumasok na pagod, minsan wala pang kain. Ngunit kahit ganon, hindi siya kailanman nagalit sa mundo. Habang nakaupo siya sa sulok, napansin niyang may lumapit na babae sa kanya. Si Ella iyon. "Hi Adrian," nakangiting bati nito. Napatingin si Adrian at bahagyang ngumiti. "Ella, ikaw pala yan." "Okay ka lang?" tanong ng babae habang nauupo sa harap niya. "Oo naman," mahinahong sagot. Napansin ni Ella na tila wala talagang galit sa mukha ni Adrian kahit halatang pinagtatawanan siya ng iba. "Pasensya ka na sa kanila, ganon pa rin kasi yung iba eh," sabi ni Ella. "Okay lang, sanay naman ako," habang bahagyang napangiti si Adrian. Natahimik si Ella dahil naalala niya ang nakaraan.
Si Adrian ang tipo ng estudyante na kahit mahirap ay handang tumulong sa iba. Noong high school, may mga pagkakataon siya pa ang tumutulong sa kaklase nilang walang assignment o walang pamasahe kahit siya mismo ay kapos din. Habang nag-uusap sila, muling lumapit sina Marco at Jerome kasama ang ilan pa nilang kaklase. Adrian, anong trabaho mo ngayon? Tanong ni Marco na may halatang pang-aasar sa boses. May maliit lang akong negosyo, simpleng sagot. Maliit? Sabi na, tanong ni Jerome. Anong negosyo yan? Sari-sari store? Dagdag pa ng isa dahilan para muling magtawanan ng grupo. Tahimik lamang si Adrian habang nakatingin sa kanila. Hindi siya sumasagot ng mayabang, hindi rin siya nagpapaliwanag. Ngunit habang pinagtatawanan siya ng mga ito, may isang waiter na lumapit kay Adrian. Sir, nandito na pala kayo. Kanina pa kayong hinahanap sa lobby. Bahagyang nagulat si Adrian at agad tumango. Ayos lang, mamaya na. Mahinahong sagot. Napatingin ng ilang kaklase sa waiter bago muling nagtawanan. Sir agad, baka suki ka rito. Biro ni Marco. Ngunit hindi nila napansin ang kakaibang respeto sa mukha ng waiter habang nakatingin kay Adrian. At habang nagpapatuloy ang tawanan sa reunion, nanatiling tahimik si Adrian na parang may hinihintay na tamang oras bago tuluyang mabago ang tingin ng lahat sa kanya. Matapos ang ilang minutong tawanan at biruan, muling bumalik sa kasiyahan ng karamihan sa reunion. May ilan na nagsimula ng mag-selfie habang ang iba namay abala sa pagkuha ng litrato sa magagarang pagkain sa buffet table. Ngulit kahit masaya ang paligid, hindi pa rin nawawala ang mga matang palihim na tumitingin kay Adrian. Para sa karamihan sa kanila, siya pa rin ang dating tahimik na estudyanteng walang mararating sa buhay. Tahimik lamang na bumalik si Adrian sa inuupuan niya matapos kausapin sandali ang waiter sa labas ng hall. Nang makaupo siya, agad namang nagsimulang magyabang ang grupo ni Marco sa kabilang mesa. Pre, buti na lang talaga at napasok ako sa kumpanya namin ngayon. Malakas na sabi ni Marco habang iniikot ang baso ng wine. Alam nyo ba, pang-international na halos yung kumpanya namin. Grabe yung bonus kapag mataas posisyon mo. Talaga? Ano nga ulit pangalan ng company? Tanong ng isa nilang kaklase. Valencia Global Holdings. Buong pagmamalaking sagot ni Marco. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa ngayon. May ilang napawaw habang napatingin naman si Adrian sa kanya ng ilang segundo bago muling umiwas ng tingin. Manager na si Marco ngayon, hindi biro yung sweldo niyan. Napangitilay si Marco habang nakasandal sa upuan. Tsaka mahirap makapasok doon, sobrang higpit ng CEO namin. Kahit ako bihira ako makita, busy masyado sa business meeting sa ibang bansa. Siguro matanda na yun, no? Tanong ng isa. Oo nga, baka foreigner pa. Dagdag pa ng isa, dahilan para matawa ang grupo. Tahimik lamang na umiinom ng tubig si Adrian habang nakikinig sa usapan nila. Walang bakas ng emosyon sa mukha niya. Ngunit sa totoo lang, kilalang kilala niya ang kumpanyang iyon dahil siya mismo ang nagtatag nito ilang taon na ang nakalipas. Hindi alam ng karamihan na nagsimula lang si Adrian bilang simpleng online seller noon habang nagtatrabaho sa maliit na computer shop. Dahil sa talino niya sa negosyo at pag-iipon, unti-unti niyang napalago ang maliit niyang puhunan hanggang sa makabuo siya ng logistics company. Kalaunan, pumasok siya sa real estate, technology at import businesses hanggang sa mabuo ang Valencia Global Holdings. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang simple at ayaw magpakilala agad sa publiko. Adrian, ikaw, kumusta negosyo mo? Muling tanong ni Marco habang nakangisi. Napatingin sa kanya si Adrian. Ayos lang naman, simpleng sagot niya. Ayos lang? Mukhang di maganda ha? Natatawang sabi ni Jerome. Teka, may kotse ka ba ngayon? Tanong ng isa nilang kaklase. Bago pa makasagot si Adrian ay sumingit agad si Marco. Baka motor pa lang meron si Adrian o baka commute pa rin. Muling nagtatawanan ng grupo. Tahimik lang si Adrian habang bahagyang ngumiti. Sanay na siyang makarinig ng ganong klaseng salita mula pa noon. Ngunit habang pinagtatawanan siya ng iba, si Ella naman ay halatang naiilang na sa ginagawa ng grupo. Pwede ba? Reunion to, hindi contest ng pataasan ng ihi. Mahinahon sabi ni Ella.
Bahagyang natahimik ang ilan, ngunit napangisi lang si Marco. Hindi naman kami nangaaway, nakikipagkumustahan lang. Hindi mukhang ganun, sagot ni Ella. Napansin ni Adrian ang pagdedepensa ni Ella sa kanya kaya bahagyang napangiti siya. Noon pa man, si Ella na talaga ang isa sa ilang taong mauus makitungo sa kanya. Hindi ito nakikisabay sa pangaasar kahit noong high school pa sila. Habang nagpapatuloy ang gabi, isa-isang nagkukwento ang mga dating magkaklase tungkol sa kanilang trabaho. May nurse sa abroad, may engineer, may negosyante ng sasakyan, at may government employee. Halos lahat ay proud sa narating nila at walang masama doon. Ngunit ang problema, karamihan sa kanila ay ginagamit iyon para maliitin ang iba. Alam mo Adrian, sabi ni Jerome habang natatawa, kung gusto mo, pwede kitang ipasok na utility sa kumpanya namin. Napatawang muli ang ilan. Hoy, grabe kayo, saway ni Ella. Ano ba, tumutulong lang naman ako, depensa ni Jerome habang natatawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin nawawala ang pagiging kalmado ni Adrian. Salamat pero okay naman ako, simpleng sagot niya. Makalipas ang ilang minuto, muling may lumapit na staff ng hotel kay Adrian. Sir Adrian, may tumatawag po sa inyo sa lobby, magalang nitong sabi. Bahagyang tumanggo si Adrian bago tumayo. Habang naglalakad siya sa labas ng function hall, napansin ng ilan na halos yumuko pa yung staff habang kausap siya. Nagtataka man ng iba, agad naman iyong binaliwala ni Marco. Feeling mayaman naman masyado, bulso nito. Pagdating ni Adrian sa lobby, agad siyang sinalubong ng isang lalaki na naka-Amerikano. Halatang mataas ang posisyon nito base sa itsura at paraan ng pananalita. Sir Adrian, pasensya na po sa istorbo. Kailangan na po yung approval nyo sa expansion project sa Cebu. Mahinang sabi ng lalaki. Kahit bukas na, reunion kasi namin, sagot ni Adrian. Opo sir, nandyan na rin po yung mga investor sa Singapore bukas. Tumanggo lamang si Adrian bago muling tumingin sa reunion hall mula sa malayo. Kita niya ang mga dating kaklasing nagtatawanan habang walang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao. Maya-maya ay bumalik siya sa loob ng hall na parang walang nangyari. Ngulit habang naglalakad siya pabalik sa mesa, may ilang empleyado ng hotel na lihim na napapatingin sa kanya ng may respeto. At habang nagpapatuloy ang yabangan at tawanan sa reunion, mas lalo lamang ni Adrian na inoobserbahan kung sino sa mga dating kaklase niya ang tunay na mabuti at kung sino ang nananatiling mapagmatahang hanggang ngayon. Habang tumatagal ang reunion, lalo lamang nagiging magaan ang loob ng karamihan sa pagyayabangan at biruan. Unti-unti nang umiinit ang usapan dahil may ilan nang nakainom. Sa isang sulok ng function hall, patuloy pa ring magkasama sina Marco, Jerome at ilan pa nilang dating kaklase habang pinagtatawanan ng iba't ibang alaala noong high school. Mulit paminsan-minsan, bumabalik pa rin ang usapan kay Adrian. Naalala niyo nung intrams? Natatawang sabi ni Jerome. Si Adrian lang yata yung umuuwi agad kasi kailangan pa raw magtrabaho. Tapos minsan wala pang baon, dagdag pa ng isa habang tumatawa. Pero hangarin ako sa tiyaga niya noon, biro ni Marco. Imagine, nakasurvive ng walang pera. Muling nagtatawanan ng grupo habang si Adrian ay tahimik lamang na kumukuha ng pagkain sa buffet table. Para bang hindi niya naririnig ang mga sinasabi nila. Sa totoo lang, malinaw pa rin sa alaala ni Adrian ang mga panahong iyon. Maraming gabi noon na halos hindi siya matulog dahil pagkatapos ng klase ay dumidiretso siya sa maliit na karinderya kung saan siya naghuhugas ng plato kapalit ng konting pera at libreng pagkain. Kapag may natitira siyang kita, ipinambibili niya iyon ng school supplies o ipinambabayad sa renta ng maliit nilang inuupahang kwarto ng kanyang ina. Ngunit kahit ganoon kahirap ang buhay nila noon, hindi siya kailanman humingi ng awa sa iba. Tahimik lang niyang tiniis lahat ng pangmamaliit. Habang nakapila si Adrian sa buffet table, muling lumapit si Jerome dala ang baso ng alak. Pre, totoo ba? Ikaw daw pinakamalayo bahay noon kaya lagi kang pawis sa classroom? Natatawang sabi nito. Ngumiti lang si Adrian. Oo, medyo malayo nga.
Ngayon, nakabukod ka na ba o nakikitira pa rin? Dagdag ni Jerome dahilan para muling matawa ang ilan. Bago pa makasagot si Adrian, ay sumingit si Marco. Hayaan nyo na. Ang importante naka-attend siya. Malay nyo, umutang pa yan para lang may pang-reunion. Halos mahawakan si Nela ng noo si Ella na nakatayo malapit sa kanila. Pwede ba kayong tumigil? Seryosong sabi niya. Natahimik sandali ang grupo. Ano bang problema mo, Ella? Tanong ni Marco. Hindi kasi nakakatawa yung ginagawa nyo. Irap lang si Marco bago muling uminom. Sensitive mo naman. Tahimik na tumingin si Adrian kay Ella bago marahang nagsalita. Ayos lang talaga, hayaan mo na. Ngunit sa kabila ng pagiging kalmado ni Adrian, ramdam ni Ella na may bigat pa rin sa likod ng mga mata nito. Hindi madaling kalimutan ang maraming taon ng pangmamaliit. Makalipas ang ilang minuto, naupo si Adrian sa mesa sa gilid habang tahimik na umiinom ng tubig. Lumapit muli si Ella dala ang isang plato ng pagkain. Hindi ka halos kumakain, sabi nito. Ayos lang ako, sagot ni Adrian. Saglit silang natahimik bago nagsalita si Ella. Alam mo, hindi ko talaga gusto yung ginagawa nila sa'yo. Ngumiti ng bahagya si Adrian. Sanay na ako sa ganyan. Pero hindi ibig sabihin okay lang. Napatingin si Adrian sa kanya bago marahang natawa. Pareho ka pa pala noon. Anong ibig mong sabihin? Ikaw lang kasi yata yung hindi sumabay sa kanila noon. Napangiti si Ella habang napailing. Naaalala ko pa dati, ikaw pa yung tumulong sa akin nung nasiraan ako ng calculator bago exam. Bahagyang natawa si Adrian dahil alala rin niya iyon. Kahit gipit siya noon, ipinahiram niya ang huli niyang ipon para makabili si Ella ng bagong calculator. Habang nag-uusap sila, muling narinig ni Adrian ang malakas na boses ni Marco sa kabilang mesa. Guys, group picture tayo! Sama lahat! Isa-isang nagsitayuan ng karamihan habang nagtatawanan. Nang mapansin ni Marco si Adrian, agad itong sumigaw. Adrian, halika rito! Libre lang sumama sa picture. May ilan muling natawa. Tahimik lamang na tumayo si Adrian at lumapit sa grupo. Ngunit habang inaayos nila ang pwesto para sa litrato, may isa na namang biro ang binitiwan ni Jerome. Pre Adrian, tabi ka rito sa likod. Baka pag nasa harap, isipin ng mga tao driver ka ng hotel. Malakas na tawanan na naman ang narinig sa paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon, may ilang dating kaklase na rin na hindi natawa. Unti-unti nang nakakaramdam ng hiya ang iba sa sobra-sobrang pang-aasar nila kay Adrian. Pagkatapos ng group picture, muling bumalik ang karamihan sa kani-kanilang mesa. Ngunit habang naglalakad si Adrian pabalik sa inuupuan niya, biglang may tumawag sa cellphone niya. Bahagya niyang tinignan ng screen at agad nagbago ang tingin niya. Tahimik siyang lumabas ng function hall upang sagutin ang tawag. Pagdating sa hallway, saka niya sinagot. Yes? Kalmadong sabi niya. Sir, nandito na po yung documents for tomorrow's acquisition. Kailangan niyo pong ma-review tonight. I-email niyo muna sa akin. Titingnan ko mamaya. Sir, nandito rin po yung chairman ng Arcadia Group. Gusto po kayong makausap. Saglit na natahimik si Adrian bago tumingin sa reunion hall sa pamamagitan ng glass wall. Sabihin mo bukas na. May importante lang akong tinatapos. Copy, sir. Pagbaba niya ng tawag ay napabuntong hininga siya ng marahan. Hindi niya iniaasahang magiging ganoon ang reunion. Ngulit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang pagiging kalmado niya. Habang nakatingin siya sa loob ng hall, hindi niya namamalayan na may paparating palang mas malaking pangyayari na tuluyang pagbabaguhin ang tingin ng lahat sa kanya. Pagbalik ni Adrian sa loob ng function hall, mas lalo nang naging maingay ang reunion. May ilang sumasayaw sa gitna, habang ang iba na may abala sa kwentuhan at pagkuha ng litrato. Halos lahat ay masaya, ngunit paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang tingin ng ilan kay Adrian. Para sa kanila, siya pa rin ang dating kaklasing
walang narating sa buhay. Tahimik lamang siyang bumalik sa kanyang mesa habang si Ella ay kausap ang ilang dating kaklase. Pagkaupo niya, agad siyang nilapitan ni Marco na halatang medyo nakainom na. Pre Adrian, kanina ka pa labas-labasa? Baka naman may raket ka rito sa hotel. May ilan na namang natawa. Hayaan mo na siya, sabi ng isa. Ngunit si Marco ay tila hindi pa tapos. Sabagay, okay lang yan. Kahit paano may sideline. Tahimik lamang na uminom ng tubig si Adrian bago sumagot. May kausap lang. Talaga? Mukhang importante ah. Natatawang sabi ni Jerome. Hindi na sumagot si Adrian. Sanay na siyang hindi patulan ang mga ganoong biro. Ngunit habang nagpapatuloy ang tawanan ng grupo, biglang may lumapit na isa sa mga senior staff ng hotel. Halatang mataas ang posisyon nito dahil naka-Amerikana at may kasamang 2 empleyado. Good evening po. Magalang nitong bati habang nakatingin kay Adrian. Napatingin ng ilang kaklase sa kanila. Sir Adrian, pasensya na po sa abala. Nandito na po kasi ang owner ng hotel. Gusto po sana kayong makausap sandali. Biglang natahimik ang mesa. Napakunot noo si Marco habang tumingin sa hotel staff. Owner? Bulong nito. Tahimik lamang na tumayo si Adrian. Sige, pupunta ako. Samahan na po namin kayo, sir, sagot ng staff. Habang naglalakad si Adrian palabas ng hall kasama ang mga empleyado, maraming mata ang napasunod sa kanya. Kitang-kita nila kung gaano kagalang ang trato ng mga staff kay Adrian. Halos yumuyuko pa ang mga ito habang nagsasalita. Anong meron dun? Mahinang tanong ng isa nilang kaklase. Baka investor, hula ng isa. Ngunit si Marco ay pilit tumatawa. Baka naman may utang yung hotel sa kanya. Biro nito kahit halatang pilit na ang ngiti. Pagdating ni Adrian sa lobby, agad siyang sinalubong ng isang matandang lalaki na nakaitim na suit. Pagkakita pa lamang kay Adrian ay agad itong ngumiti at iniabot ang kamay. Sir Adrian, magandang gabi po. Magalang nitong bati habang nakikipagkamay. Hindi kalayuan sa kanila ay may ilang reunion attendees na lumabas din ng hall para magpahangin. Kabilang doon sina Marco at Jerome na agad napahinto nang makita ang eksena. Hindi ba siya yung may-ari nitong hotel? Gulat na bulong ni Jerome. Halos manlamig ang pakiramdam ni Marco nang makita niyang personal na kinakausap ng hotel owner si Adrian. Pasensya na po kung naabala kayo. Hindi ko lang po kasi akalaing nandito kayo ngayong gabi. Kung sinabi niyo lang sana, pinasara ko na itong buong floor para sa inyo. Bahagyang ngumiti si Adrian. Ayos lang po, reunion lang naman namin. Pero sir, malaking karangalan po sa hotel namin na nandito kayo. Lalong napakunot noo sina Marco habang nakikinig mula sa malayo. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nakikita nila. Pre, bakit parang kilang-kilala siya? Bulong ni Jerome. Hindi agad nakasagot si Marco. Samantala, sa loob naman ng hall ay nagsimula ng magbulbula ng ibang kaklase matapos makita ang nangyayari sa lobby. Bakit parang VIP treatment? Hindi naman sigurong ordinaryong tao si Adrian. Pero bakit ang simple ng dating niya? Habang dumarami ang nagtatanong, ay si Ella naman ay tahimik lamang na nakatingin sa lobby. Hindi man niya alam ang totoo, pakihamdam niya ay may malaking bagay talagang itinatago si Adrian. Makalipas ang ilang minuto, ay muling bumalik si Adrian sa function hall. Ngunit sa pagkakataong yun, iba na ang tingin sa kanya ng karamihan. Hindi na tulad kanina na puro pang-aasar at pagtatawanan. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng manager ng hotel. Sir Adrian, kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang po agad. Magalang nitong sabi bago yumuko ng bahagya. Oo, salamat. Simpleng sagot ni Adrian. Pag-alis ng manager ay halos hindi na makapagsalita ang ilang kaklase. Tahimik lamang na bumalik si Adrian sa kanyang inuupuan na para bang walang kakaibang nangyari. Ngulit si Marco ay hindi na makapakali. Pre, kilala mo ba talaga yung owner? Tanong niya habang pilit tumatawa. Kaunting business transactions lang, simpleng sagot ni Adrian.
Business? Ulit ni Jerome. Bahagyang ngumiti si Adrian, ngunit hindi na nagdagdag pa ng paliwanag. Maya-maya ay muling nagsimula ang programa ng reunion. Tinawag ng host ang ilang matagumpay na alumni para magbahagi ng inspirasyon sa harap. Isa-isang tumayo ang dating kaklase na may matataas na posisyon sa trabaho. Ngulit habang nagsasalita ang mga ito tungkol sa kanilang success, hindi maiiwasan ng marami na mapasilip paminsan-minsan kay Adrian. Dahil sa unang pagkakataon ngayong gabi, simula silang magduda kung sino ba talaga ang tahimik nilang dating kaklase. At habang pilit pa ring binabaliwala ni Marco ang kanyang kaba, unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang posibilidad na maaaring mas mataas pala ang estado sa buhay ni Adrian kaysa sa kanilang lahat. Habang nagpapatuloy ang programa ng reunion, kapansin-pansing nagbago na ang atmosphere sa loob ng function hall. Kung kanina ay puro tawagan at pangangaasar ang naririnig tuwing mababanggit ang pangalan ni Adrian, ngayon ay halos puro bulungan na lamang. Marami na ang palihim na tumitingin sa kanya habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng hall na parang walang pakialam sa atensyong natatanggap niya. Sa harapan, patuloy sa pagsasalita ang ilang successful nilang kaklase tungkol sa kanilang mga trabaho at negosyo. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang mga kwento nila, ramdam ng lahat na may ibang bagay nang gumugulo sa isip ng karamihan. Pre, sa tingin mo ba mayaman talaga si Adrian? Mahinang tanong ni Jerome kay Marco. Hindi agad nakasagot si Marco. Kanina pa siya hindi mapakali matapos makita kung paano itrato ng hotel owner at mga staff si Adrian. Ngunit pilit pa rin niyang nilalabanan ng kaba sa dibdib niya. "Malaya ko ba?" sagot niya habang umiinom ng alak. Baka naman kilala lang talaga. Ngunit kahit siya mismo ay hindi konbinsido sa sinasabi niya. Makalipas ang ilang minuto ay muling lumapit kay Adrian ang lalaking naka-Amerikana na kanina niyang kausap sa lobby. May dala itong isang manipis na itim na folder at isang tablet. Agad itong yumuko ng bahagya bago magsalita. "Sir Adrian, pasensya na po ulit. Kailangan na po talagang mapirmahan yung approval documents tonight para makahabol po sa investors meeting bukas." Napatingin agad ang ilang kaklase sa kanila. "Pwede rito?" Mahinahong tanong ni Adrian. "Opo sir, confidential copies lang naman po ito." Tahimik na kinuha ni Adrian ang folder at nagsimulang magbasa ng ilang papeles. Habang ginagawa niya iyon, hindi maiiwas na sumilip ni Marco mula sa kabilang mesa. Sa una ay hindi niya gaanong pinansin ang laman ng dokumento, ngunit maya-maya, biglang nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang logo sa itaas ng papel. Valencia Global Holdings. Parang biglang nanlamig ang buong katawan niya. Agad siyang lumapit ng bahagya habang pilit tinitingnan ng dokumento. At doon niya nakita ang pangalan. Chief Executive Officer, Adrian Valencia. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Marco. "Hindi, imposible," mahinang bulong niya. Napansin niyo ni Jerome. "Anong problema?" Hindi agad nakasagot si Marco habang nakatitig lang sa folder na hawak ni Adrian. "Pre, CEO." "Ano?" "Si Adrian." Hindi na ituloy ni Marco ang sasabihin niya dahil sa sobrang gulat. Ngunit hindi na niya kailangan magsalita pa dahil maya-maya ay nagsalita ang assistant ni Adrian. "Sir, kailangan din po ng signature niyo rito sa acquisition ng Arcadia Tech." Halos mapalingon ang lahat ng narining iyon. Arcadia Tech ang isa sa pinakamalaking technology companies sa bansa at matagal ng laman ng business news. Napansin ng ibang kaklase ang ekspresyon ni Marco. "Bakit? Ano meron?" tanong ng isa. Unti-unti na patingin ang lahat sa dokumentong hawak ni Adrian. Kahit malayo, klinaw nilang nakita ang pangalan ng kumpanya. At maya-maya, tila unti-unting nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip nila. Valencia Global Holdings, ang kumpanyang paulit-ulit na ipinagyayabang ni Marco kanina. Ang kumpanyang pinapasukan ng iba sa kanilang kaklase, at ngayon, ang pangalan ni Adrian mismo ang nakalagay bilang CEO.
Biglang nanahimik ang buong mesa. Parang nawalan ng ingay sa paligid kahit patuloy ang tugtog sa reunion hall. Dahan-dahang isinara ni Adrian ang folder bago ito inihawak muli sa assistant niya. "Finalize niyo na lang bukas," kalmadong sabi ni Adrian. "Yes, sir," magalang na sagot ng assistant bago umalis. Ngunit naiwan sa hangin ang matinding tensyon. Hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang nalaman. Ang lalaking halos buong gabing pinagtatawanan ay isa palang bilyonaryong CEO. Si Adrian na akala nila ay simpleng mahirap pa rin hanggang ngayon, ang tunay palang may-ari ng kumpanya na pinapasukan ng ilan sa kanila. Unti-unti na payuko ang ibang dating nang mamaliit sa kanya, habang si Jerome ay hindi malaman kung ano ang sasabihin. Ngunit si Marco ang pinakaapektado sa lahat. Naalala niya lahat ng sinabi niya kay Adrian mula kanina, ang mga biro, ang pangmamaliit, ang pagyayabang niya tungkol sa kumpanya. At ngayon, nasa harap niya mismo ang may-ari ng kumpanyang matagal niyang ipinagmamalaki. "Adrian," mahinang tawag ni Marco. Napatingin si Adrian sa kanya, ngunit wala pa ring galit sa mukha nito. Kalmado pa rin tulad ng dati. "CEO ka ng Valencia Global?" Nanginginig na tanong ni Marco. Tahimik na tumano si Adrian, at sa simpleng pagtango niyang iyon, parang tuluyang bumagsak ang lahat ng kayabangan sa loob ng hall. May ilang napahawak sa bibig sa sobrang gulat. Ang iba naman ay hindi makatingin ng diretso kay Adrian dahil sa hiya. Samantala, si Ella ay tahimik lamang na nakatingin kay Adrian. Hindi siya nagulat na may malaking tinatago ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang katotohanan. Bakit hindi mo sinabi?" Tanong ng isa nilang kaklase. Bahagyang ngumiti si Adrian. "Hindi naman kasi kailangan." Muling nanahimik ang kaligid, at sa unang pagkakataon ngayong gabi ay walang kahit isa ang nagtatawanan. Dahil lahat sila ay unti-unti nang lalamon sa hiya na paraan nilang pagtrato sa taong mas higit pa sa kanilang lahat. Matapos mabunyag ang tunay na pagkatao ni Adrian, tuluyang nag-iba ang takbo ng reunion. Ang dating maingay na tawanan ay napalitan ng ilang segundong katahimikan. Halos lahat ng dating kaklase nila ay hindi malaman kung paano siya haharapin. Ang iba ay biglang naging maayos ang tono ng pananalita, habang ang ilan na may halatang gustong bawiin ang lahat ng sinabi nila kanina. Si Marco ay tila hindi pa rin makapaniwala habang nakatingin kay Adrian. Kanina lamang ay ipinagyayabang pa niya ang kumpanyang pinapasukan niya nang hindi alam na ang kausap niya mismo ang may-ari nito. Sir, Nauutal niyang sabi. Gunit bahagyang ngumiti lang si Adrian. Adrian lang okay na. Lalong nahiya si Marco sa simpleng sagot na iyon. Unti-unti namang lumapit ang ilang dating kaklase nila kay Adrian. Yung nga kanina ay halos hindi siya pinapansin ay ngayon ay pilit nang nakikipagkamay. "Congrats pare, grabe, hindi namin ine-expect. Ang galing mo palang Sara. Idol ka na namin ngayon." Sunod-sunod ang pagbabati ng mga ito habang pilit nang ngumiti. Gunit halata kay Adrian na karamihan sa kanila ay biglang nagbago lamang dahil nalaman nila kung gaano siya kayaman. Tahimik lang siyang nakikinig habang umiinom ng tubig. Maya-maya ay lumapit si Jerome na kanina ay isa sa pinakamaingay sa pang-aasar sa kanya. "Pasensya ka na kanina pre ha, nagbibiro lang naman kami." Tumingin si Adrian sa kanya bago bahagyang ngumiti. "Ayos lang." Gunit kahit mahinahon ang sagot niya, ramdam ni Jerome ang hiya sa dibdib niya. Habang nagpapatuloy ang gabi, marami na ang gustong makipagkwentuhan kay Adrian. Ang iba ay nagtatanong tungkol sa negosyo niya, habang ang ilan na may pilit nagpapalapit ng loob. "Paano mo nagawa lahat yun? Ang bata mo pa pero CEO ka na ng napakalaking kumpanya. Baka pwede mo bigyan kami ng business advice." Gunit sa kabila ng lahat ng tanong, nanatiling simple at kalmado si Adrian. "Marami lang talagang hirap at sakripisyo," sagot niya. Tahimik na nakikinig si Ella sa tabi niya. Habang ang iba ay abala sa paglapit kay Adrian dahil sa kayamanan ito, si Ella ay nanatiling pareho lang ang pakikitungo.
At yun ang napansin ni Adrian. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsimula ang programa ng reunion. Tinawag ng host ang ilang alumni upang magsalita sa harap. Ngunit sa pagkakataong iyon, halos sabay-sabay nang sumigaw ang ilan. Si Adrian naman! Tama, si Adrian magsalita. Nagpalakpakan ng ilan habang si Adrian ay tila nagdadalawang isip pa. Ngunit dahil sa pangungulit ng marami, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa harapan. Tahimik ang buong hall habang hawak niya ang mikropono. Hindi tulad ng ibang nagsalita kanina na puno ng yabang at pagbibida, kalmado lamang ang mukha ni Adrian. Sa totoo lang, panimula niya. Hindi ko rin ina-expect na aabot ako sa ganitong punto ng buhay. Tahimik na nakikinig ang lahat. Alam naman siguro ng karamihan kung paano buhay ko noon. Marami akong araw na pumapasok na walang tulog, minsan wala pang baon. Unti-unting napayuko ang ilang nilang kaklase. Pero wala naman akong sama ng loob sa hirap. Ang mahirap lang talaga minsan, yung mababa ang tingin ng tao sa'yo dahil wala kang pera. Lalong tumahimik ang paligid. Ramdam ng karamihan na parang direkta silang tinatamaan sa mga sinabi niya. Kanina pagpasok ko rito, pakiramdam ko bumalik ulit ako sa high school. Napayuko si Marco habang napapikit sandali. Pero okay lang naman sa akin. Sanay na ako. Walang bakas ng galit sa boses ni Adrian. Ngunit mas lalo iyong nagpabigat sa konsyensya ng karamihan. Alam nyo, hindi naman masamang maging successful. Pinaghirapan natin yan lahat. Pero sana wag nating gamitin yung estado sa buhay para maliitin yung ibang tao. May ilang hindi makatingin ng direkta sa kanya. Dahil minsan yung taong minamaliit natin, siya pala yung mas maraming pinagdaanan kesa sa atin. Tahimik na napaluha si Ella habang nakikinig. Samantala si Marco ay tila gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Matapos magsalita ni Adrian, ay nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago unti-unting pumalakpak ang mga tao sa loob ng hall. Ngunit hindi iyon tulad ng masayang palakpak kanina. Mas ramdam ngayon ang respeto. Pagkababa ni Adrian sa stage, agad siyang linapitan ni Marco. Adrian, pasensya ka na talaga, mahinang sabi. Tiningnan lamang siya ni Adrian. Okay lang. Hindi ko alam. Wala na yun, kalmadong putol niya. Ngunit habang nakatingin si Marco sa kanya, lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit kumpara sa dating kaklaseng matagal niyang minamaliit. At habang nagpapatuloy ang reunion, unti-unting nare-realize ng lahat na sa dami ng taong nagyabang ngayong gabi, ang pinakatahimik pa pala ang siyang tunay na pinakamataas ang narating. Pagkatapos ng naging pagsasalita ni Adrian, tuluyan nang nagbago ang pakikitungo ng karamihan sa kanya. Kung kanina ay puro pangmamaliit at biro ang naririnig niya, ngayon ay halos lahat gustong makalapit at makausap siya ng maayos. Ngunit sa kabila ng respeto at hanga na ipinapakita ng mga ito, hindi pa rin nawawala ang mabigat na pakiramdam sa loob ni Marco. Tahimik lamang itong nakaupo sa gilid habang hawak ang baso ng alak. Hindi na siya halos makisali sa usapan. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang lahat ng sinabi niya kay Adrian kanina. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na mas nagpapakaba sa kanya. Ang kumpanya. Valencia Global Holdings. Ilang buwan na ring magulo ang branch na hawak ni Marco bilang manager. May mga nawawalang budget, questionabling proyekto at ilang kontratang hindi maayos ang records. Noong una ay kampante siya dahil akala niya ay hindi iyon mapapansin ng head office. Ngunit ngayong nalaman niyang si Adrian mismo ang CEO, parang unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya. Maya-maya ay muling lumapit si Jerome kay Marco. Pre, okay ka lang? Tanong nito. Tahimik na napabuntong hininga si Marco. Hindi. Dahil ba kay Adrian? Hindi agad sumagot si Marco. Kasi, mahinang sabi niya, may problema sa department namin. Napakunot noo si Jerome. Anong problema? May audit na nangyayari ngayon sa company. Biglang kinabahan si Jerome dahil empleyado rin siya sa subsidiary ng Valencia Global. Anong klaseng audit?
Tahimik na tumingin si Marco sa direksyon ni Adrian na kasalukuyang kausap si Ella sa kabilang mesa. May nawawalang pera sa projects. Anong ibig sabihin? Hindi agad sumagot si Marco. Sa totoo lang, matagal nang may ginagawang anomalya si Marco sa opisina. Hindi naman milyon agad ang kinukuha niya noong una. Maliit lang. Mga budget sa events, dagdag sa supplier invoices at ilang project expenses na pineke nila ng dalawa niyang kasamahan. Ngunit habang tumatagal, lumalaki na ng lumalaki ang perang nawawala. At ngayong kaharap niya ang tunay na CEO ng kumpanya, pakiramdam niya ay unti-unti nang humihigpit ang tali sa leeg niya. Pre, mahinang sabi ni Jerome. Alam ba niya? Hindi sumagot si Marco, ngulit halata sa mukha nito ang kaba. Samantala, sa kabilang mesa ay tahimik lamang na nakikipag-usap si Adrian kay Ella. Hindi ko talaga ina-expect, sabi ni Ella habang nakangiti ng bahagya. Ikaw pala yung CEO na laging laman ng business news. Bahagyang natawa si Adrian. Wala kasing naitutulong yung yabang. Napangiti si Ella habang nakatingin sa kanya. Habang tumatagal ay mas lalo niyang nakikita na hindi talaga binago ng pera si Adrian. Kanina po pala kita gustong tanungin, bakit simple ka pa ring manamit? Tumingin si Adrian sa paligid bago muling ngumiti. Kasi gusto kong makita kung paano ako tratuhin ng tao kapag wala silang alam tungkol sa akin. Bahagyang natahimik si Ella dahil naaalala niya ang nangyari kanina. Masakit siguro? Medyo, pero okay lang. Mas nakilala ko kung sino talaga yung mga totoo. Hindi na malaya ni Adrian na mula sa malayo ay nakatingin si Marco sa kanya. Habang pinapanood niya ang kalmadong pakikipag-usap ni Adrian kay Ella, lalo siyang kinakabahan. Naalala niya ang isang confidential memo na natanggap nila ilang buwan na ang nakaraan mula sa head office. May espesyal daw na investigation team ang binuo ng CEO para sa corruption cases sa ilang branches ng kumpanya. Noong una ay hindi niya iyon gaanong sineryoso. Ngunit ngayon, parang unti-unti nang bumabalik sa kanya ang lahat ng takot. Maya-maya ay muling lumapit si assistant ni Adrian. Sir, nandito na po yung reports from internal audit. Mahinang sabi nito habang iniabot ang tablet. Bahagyang tinignan ni Adrian iyon. Okay, tomorrow morning ko na re-reviewin. Yes sir. Ngunit kahit mahina ang boses ng assistant, sapat iyon para marinig ni Marco mula sa kinauupuan niya. Internal audit. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napansin ito ni Jerome. Pre, namumutla ka. Tahimik lang si Marco habang pinupunasan ng pawis sa noo niya. Hindi ako mapakali. Baka naman coincidence lang lahat. Ngunit kahit si Jerome ay hindi na rin sigurado sa sinasabi niya. Habang nagpapatuloy ang reunion, mas lalo namang nagiging magaan ang usapan ng ibang kaklase kay Adrian. Ang ilan ay humihingi pa ng litrato kasama siya, habang ang iba naman ay pilit ipinapakita na mababait sila. Ngulit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Adrian. Hindi siya nagyayabang, hindi rin niya ipinaramdam sa iba ang kapangyarihan niya. At iyon ang lalong nagpapabigat sa konsyensya ni Marco. Dahil sa kauna-unahang buhay niya, naramdaman niyang mas nakakatakot pala ang isang taong tahimik kesa sa taong maingay at mayabang. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, hindi alam ni Marco na mas malaki pang problema ang naghihintay sa kanya pagdating ng umaga. Kinabukasan matapos ang reunion, maagang nagising si Marco kahit halos wala siyang tulog. Paulit-ulit pa rin sa isip niya ang mga nangyari noong gabi. Ang mga biro niya kay Adrian, ang mga tawanan nila, at higit sa lahat, ang katotohanang ang dating minamaliit nilang kaklase pala ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tahimik siyang nakaupo sa sala ng kondominium niya habang umiinom ng malamig na kape. Naninginig pa rin ang kamay niya nang maalala ang salitang narinig niya kagabi mula sa assistant ni Adrian. Internal audit. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Agad niya iyong sinagot nang makita ang pangalan ng isa niyang kasamahan sa opisina. Hello? Marco, nasa office ka na ba? Kinakabahang tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi pa. Bakit? May emergency meeting.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Anong meeting? Lahat ng managers pinapapunta agad sa main conference room. Nandito raw yung CEO. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Si Adrian? Mahina niyang tanong. Oo. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Marco? Tawag muli ng kausap niya. Sige, papunta na ako. Agad niyang pinatay ang tawag bago napabuntong hininga ng malalim. Pakiramdam niya ay lalo siyang hinihigpitan ng kaba habang nagbibihis siya para pumasok. Pagdating niya sa headquarters ng Valencia Global Holdings, mas lalo siyang kinabahan nang makita ang seryosong atmosphere sa buong building. Halos lahat ng empleyado ay tahimik habang nagmamadaling naglalakad. May ilang security personnel pa sa labas ng conference floor. Habang papasok siya sa elevator, may ilang siyang kasabay na managers na halatang kabado rin. May idea ba kayo bakit may emergency meeting? Baka tungkol sa audit. Tapos, nandito raw mismo yung CEO. Tahimik lang si Marco habang pinupunasan ng pawis sa noon niya. Pagdating nila sa conference floor, mas lalo siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib nang makita ang mahabang mesa sa loob ng malaking conference room. Naroon na rin ang ilang executives at legal team ng kumpanya. At sa pinakadulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Adrian. Ngunit ibang-iba ang itsura nito kumpara kagabi. Wala na ang simpleng polo at maong. Ngayon ay nakasuot ito ng mamahaling dark suit habang nakaupo ng diretsyo sa kanyang upuan. Kalmado ang mukha, ngunit ramdam sa buong silid ang bigat ng presensya niya. Halos hindi makatingin ng diretsyo si Marco. Isa-isang nagsiupo ang mga managers habang tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita si Adrian. Good morning everyone. Mahina ngunit malamig ang boses niya. Nagpatawag ako ng emergency meeting dahil sa resulta ng internal audit ng ilang departments. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Marco. Tahimik lamang na binuksan ni Adrian ang tablet sa harapan niya. Sa nakaraang 6 na buwan, may ilang irregularities na nakita ang audit team sa financial reports ng ilang branches. Tahimik ang buong conference room. Fake supplier invoices, inflated project budgets, missing funds. Unti-unting napayuko ang ilang managers, habang si Marco naman ay halos mawalan na ng hininga. Hindi ko hinayaan na lumaki pa ito, sabi ni Adrian habang dahan-dahang tumitingin sa bawat tao sa silid. Maya-maya ay tumayo ng isa pang legal officer at nagsimulang magbigay ng folders sa ilang managers. Nang ilapag ang isang folder sa harapan ni Marco, halos manginig ang kamay niya. Dahan-dahan niya iyong binuksan at doon niya nakita ang lahat. Mga kopya ng peking invoices, bank transfers, financial records, at maging screenshots ng mga pag-uusap nila ng mga kasabwat niya. Parang biglang nawalan ng lakas ang katawan niya. Imposible. Mahinang bulbul niya. Tahimik lamang na tumingin si Adrian sa kanya. Mr. Marco Reyes, kalmadong sabi niya, do you want to explain these documents? Hindi agad makapagsalita si Marco. Lahat ng tao sa conference room ay napatingin sa kanya. Sir, ako. Ngunit walang lumalabas na maayos na salita sa bibig niya. Maya-maya ay tumayo ng isa pang executive. We verified all transactions, confirmed lahat ng anomalies. Napapikit si Marco habang nararamdaman niyang unti-unting gumuho ang lahat ng ipinagmamalaki niya. Naalala niya bigla ang reunion kagabi, kung paano niyang minaliit si Adrian, kung paano siyang nagyabang tungkol sa kumpanya. At ngayon, nasa harapan niya ang CEO na dati niyang pinagtatawanan habang hawak nito ang ebidensyang sisira sa karera niya. Effective immediately, malamig ngunit kalmadong sabi ni Adrian, you are suspended pending legal investigation. Parang nawalan ng tunog ang paligid para kay Marco. Habang ang ilang managers naman ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Sir,
Please, mahinang sabi niya habang nanginginig ang boses niya. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Alam mo, mas mahalaga sa akin yung tiwala kaysa pera. Lalong napayuko si Marco. Maraming empleyado ang nagtatrabaho ng maayos sa kumpanyang ito. Hindi tama na ginagamit ng iba ang posisyon nila para magnakaw. Tahimik ang buong silid. Walang sumubok magsalita. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Marco, tuluyan niyang naramdaman ang bigat ng kahihiyan at pagsisisi habang unti-unting nawawala sa kanya ang lahat ng kayabangan na matagal niyang ipinangmamata sa iba. Mabilis na kumalat sa loob ng Valencia Global Holdings ang nangyari sa emergency meeting. Halos buong araw na usap-usapan sa opisina ang pagkakasuspende ni Marco at ng ilan pang managers na sangkot sa anomalya. Marami ang nagulat dahil kilala si Marco bilang palabiro at palaging kumpiyansa sa sarili. Ngulit mas malaking balita para sa marami ang katauhan mismo ni Adrian. Maraming empleyado ang hindi makapaniwala na ang CEO nilang bihirang magpakita sa publiko ay isang simpleng tao lang palang manamit at makitungo. Lalong naging laman ng usapan sa opisina ang nangyari sa reunion matapos ikwento ng ilang empleyadong dati ring kaklase nila kung paanong minaliit si Adrian bago mabunyag ang katotohanan. Samantala, tahimik lamang si Adrian sa opisina niya habang nakatanaw sa malawak na siyudad mula sa glass wall ng kanyang opisina. Sa kabila ng tagumpay niya sa negosyo, hindi niya maiiwasang maalala ang mga panahong halos hindi niya alam kung paano sila makakakain ng kanyang ina. Naaalala niya noon ang maliit nilang inuupahang kwarto na tumutulo kapag umuulan. Ang electric fan nilang maingay at halos hindi na umiikot. Ang mga gabing nag-aaral siya habang gutom dahil inuuna niyang pakainin ang kanyang ina. Lahat ng hirap na iyon ay naging dahilan kung bakit mas lalo siyang nagsikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng narating niya, hindi niya kailanman nakalimutan ang pakiramdam ng maliitin ng ibang tao. Maya-maya ay kumatok ang sekretarya niya. "Sir, nandito po si Miss Ella Santos." Bahagyang napatingin si Adrian bago tumanggo. "Papasukin mo." Pagkabukas ng pinto ay pumasok si Ella na halatang naiilang pa sa laki ng opisina. "Hi," mahina nitong bati. Ngumiti si Adrian. "Pasok ka." Dahan-dahang umupo si Ella sa harapan niya habang nakatingin sa paligid. Ang hirap isipin na dati magkasabay lang tayong kumakain ng fishball sa tapat ng school, natatawang sabi nito. Bahagyang natawa rin si Adrian. "Oo nga eh. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang na yun." Tahimik na ngumiti si Adrian bago sumandal sa upuan niya. "Actually, ayoko rin naman talagang ipaalam agad sa batch natin." "Bakit?" Saglit na natahimik si Adrian bago tumingin sa labas ng bintana. "Gusto ko lang malaman kung paano nila ako titingnan kapag ordinaryong tao lang ako." Bahagyang napayuko si Ella dahil alam niyang nasaktan si Adrian sa nangyari sa reunion. "Pasensya ka na sa kanila. Ayos lang naman." "Pero nasaktan ka, di ba?" Hindi agad sumagot si Adrian. Maya-maya ay napangiti siya ng bahagya. "Siguro, konti." Tahimik na nakinig si Ella habang nagpapatuloy si Adrian. "Alam mo, sanay naman ako noon pa. Noong high school tayo, halos araw-araw may nangmamaliit sa akin dahil mahirap lang kami." Naaalala niya bigla ang mga panahong pumapasok siyang luma ang sapatos at halos kupas na ang uniform. Minsan ay tinatago pa niya ang butas ng bag niya para hindi pagtawanan. "Pero hindi ako nagalit sa kanila," dagdag niya. "Mas ginawa ko lang motivation." Habang nagsasalita si Adrian, mas lalo namang humanga si Ella sa kanya. Sa dami ng taong yumayabang kapag nagkaroon ng pera, si Adrian ay nanatiling pareho pa rin. "Hindi ka talaga nagbago," mahinang sabi ni Ella. Bahagyang ngumiti si Adrian. "Ikaw din naman." Noong reunion, pagpapatuloy ni Adrian, "Ikaw lang yung hindi nag-iba ng trato sa akin." Natahimik si Ella dahil totoo yun.
Hindi niya kailanman nagustuhan ang pangmamaliit ng ibang tao kay Adrian noong paman. Naaalala mo ba, natatawang sabi ni Adrian, "Yung calculator mo dati?" Biglang natawa si Ella. "Siyempre, ikaw nagbayad nun. Kahit wala na akong pamasahing pauwi." Lalong silang natatawa pareho habang naaalala ang high school days nila. Maya-maya ay muling natahimik ang paligid, ngunit komportable ang katahimikan sa pagitan nila. Habang nakatingin si Adrian sa Ella, unti-unti niyang na-realize na sa dami ng taong nakilala niya sa mundo ng negosyo, si Ella pa rin ang isa sa mga pinakatotoong taong nakilala niya. Samantala, sa ikalabing banda ng siyudad, tahimik namang nakaupo si Marco sa loob ng maliit niyang condo unit habang nakatitig sa notice of suspension na hawak niya. Halos hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng pagbagsak ng lahat. Noong isang araw lamang, siya ang yumayabang sa reunion tungkol sa trabaho at posisyon niya. Ngayon, posible na siyang makasuhan at mawalan ng karera. Habang iniisip niya ang lahat, bigla niyang naalala ang sinabi ni Adrian sa reunion. Hindi dapat ginagamit ang estado sa buhay para maliitin ang ibang tao. Unti-unti siyang napapikit habang nararamdaman ang matinding pagsisisi. Dahil ngayon niya lang tunay na nauunawaan na hindi pera o posisyon ang tunay na sukatan ng tao, kundi kung paano ito makitungo sa kapwa kahit walang nakatingin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nangyari sa reunion at sa emergency meeting ng Valencia Global Holdings. Unti-unti nang bumalik sa normal ang operasyon ng kumpanya matapos tanggalin ang mga empleyadong sangkot sa katiwalian. Mas naging mahigpit ang sistema sa loob ng kumpanya, ngunit mas lalo namang humanga ang maraming empleyado kay Adrian dahil sa paraan ng pamamalakad niya. Sa kabila ng laki ng negosyo niya, hindi siya naging abusado sa kapangyarihan. Hindi siya sumigaw sa mga empleyado, hindi rin siya nagyabang sa posisyon niya. Sa halip, mas naging inspirasyon pa siya sa marami. Isang umaga, maagang dumating si Adrian sa dati nilang high school. Tahimik siyang naglakad sa lumang hallway na dati niyang tinatakbuhan kapag late siya sa klase. Halos wala nang nagbago sa ilang bahagi ng paaralan. Nandun pa rin ang lumang covered court at ang maliit na kantin kung saan minsan ay nakikihati lang siya ng pagkain sa mga kaklase. Kasama niya ang principal at ilang teachers habang iniikot siya sa campus. "Sir Adrian, malaking bagay po talaga itong gagawin ninyo para sa mga estudyante," masayang sabi ng principal. Bahagyang ngumiti si Adrian habang nakatingin sa mga estudyanteng dumadaan sa hallway. "Marami po kasi akong naaalalang batang katulad ko noon." Nang makarating sila sa auditorium, halos mapuno iyon ng mga estudyante at guro. Nagulat ang marami nang makita kung sino ang espesyal na bisita sa araw na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay umakyat si Adrian sa stage. Tahimik ang buong auditorium habang hawak niya ang mikropono. "Hindi po lingid sa marami na galing din ako sa simpleng buhay. May mga panahon pong gusto ko nang tumigil sa pag-aaral dahil wala kaming pera." Tahimik na nakikinig ang lahat. "Pero may mga taong tumulong sa akin noon, kaya nangako ako sa sarili ko na kapag nagtagumpay ako, gusto kong makatulong sa ibang estudyante." Maya-maya ay ipinakita sa malaking screen ang announcement ng Valencia Scholarship Program, isang full scholarship para sa mga mahihirap ngulit masisipag na estudyante mula sa kanilang paaralan. Halos mapapalakpak agad ang buong auditorium. May ilang estudyante pang napaluha habang nakikinig. Kasama po rito ang tuition, allowance, school supplies, at pati internship opportunities sa mga kumpanya namin pagkatapos nilang makapagtapos. Lalong lumakas ang palakpakan. Habang nakatingin si Adrian sa mga estudyante, naaalala niya ang sarili niya noon. Ang batang tahimik sa sulok ng classroom. Ang batang walang ibang pangarap kundi makapagtapos at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina.
Pagkatapos ng programa, ay nilapitan siya ng ilan sa mga estudyante upang magpasalamat at magpa-picture. Tahimik lamang siyang nakikiusap sa mga ito habang simple pa rin ang pakikitungo niya. Samantala, sa kabilang banda ng siyudad, tahimik namang naglalakad si Marco palabas ng isang maliit na opisina matapos ang isa na namang job interview. "Pasensya na po sir, pero hindi po kami matatanggap," sabi ng interviewer kanina matapos makita ang record niya sa Valencia Global. Halos buong buwan na siyang naghahanap ng trabaho, ngunit karamihan sa mga kumpanya ay umatras matapos malaman ang nangyari sa kanya. Paglabas niya ng building, ay napatingin siya sa malaking billboard ni Adrian para sa Valencia Scholarship Program. Nakangiti roon si Adrian habang kasama ang ilang estudyante. Napabuntong hinina si Marco. Noong una ay galit ang naramdaman niya matapos siyang masuspende. Ngunit habang tumatagal, mas nare-realize niya na siya talaga ang may kasalanan sa lahat. Hindi lang dahil sa korupsyon, kundi dahil sa klase ng taong naging siya. Naalala niya kung paano niyang pinagtawanan si Adrian noong high school, kung paano niyang ito minaliit sa reunion nang hindi man lang niya alam ang tunay nitong pagkatao. At ngayon, habang siya ay hirap magsimula uli, si Adrian naman ay ginagamit ang kayamanan nito upang tumulong sa ibang tao. Maya-maya ay may tumawag sa cellphone ni Marco. Isa iyon sa dati nilang kaklase. "Pre, nakita mo ba? Ang daming natulungan ni Adrian." Tahimik lang si Marco. "Oo. Grabe no? Hindi mo aakalain na ganun pala siya kabait." Napatingin si Marco sa billboard bago marahang ngumiti ng mapait. Matagal na siyang ganun, mahinang sagot. Samantala, kinagabihan ay muling nagkita sina Adrian at Ella sa isang simpleng cafe malapit sa school nila noon. Hindi mamahalin ang lugar, ngulit iyon mismo ang gusto ni Adrian. Habang magkausap sila, napansin ni Ella kung paano kinukumusta ni Adrian ang mga empleyado at staff ng cafe para bang matagal niya nang kilala ang mga ito. "Alam mo," sabi ni Ella habang nakangiti, "ngayon ko lang na-realize kung bakit ka naging successful." Napatingin si Adrian sa kanya. "Kasi hindi ka nakakalimot." Tahimik na ngumiti si Adrian habang nakatanaw sa labas ng cafe. Sa dami ng perang kinita niya at negosyong na itayo niya, alam niyang maaaring mawala lahat iyon balang araw. Ngunit ang respeto at kabutihang ipinapakita sa tao, yun ang mga bagay na tunay na nagiiwan ng marka sa buhay ng iba. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkaroon ng simpleng pagtitipo ng batch nila Adrian. Ngunit malayong-malayo na iyon sa magarbong reunion na ginanat noon sa mamahaling hotel. Sa pagkakataon nito, mas pinili nilang magkita-kita sa isang simpleng resort sa probinsya kung saan mas tahimik at mas komportable ang lahat. Wala nang yabanan tungkol sa kotse, trabaho o laki ng sweldo. Wala na ring malalakas na tawanan na may kasamang pagmamaliit. Para bang pagkatapos ng lahat ng nangyari, may malaking bagay na nagbago sa karamihan sa kanila. Habang papasok si Adrian sa resort, agad siyang sinalubong ng ilang dati niyang kaklase. Ngunit hindi na tulad noon ng paraan ng paglapit nila sa kanya. Wala nang pilit na pagsipsip o pagpapabango. Mas ramdam ngayon ang pagiging totoo ng pakikitungo nila. "Adrian, salamat at pumunta ka," nakangiting bati ng isa nilang kaklase. Ngumiti lamang siya habang nakikipagkamay. Sa isang mesa malapit sa garden area, ay tahimik namang nakaupo si Marco. Mas payat na ito kumpara dati at halatang hindi na ganoon kaayos ang buhay. Ngumit kapansin-pansin din ng malaking pagbabago sa ugali nito. Wala na ang dating yabang at kayabangan sa mukha niya. Nang magtama ang tinginan nila Adrian, dahan-dahang tumayo si Marco. Sandaling natahimik ang paligid dahil napansin iyon ng ilang kaklase nila. Lumapit si Marco kay Adrian bago bahagyang yumuko. "Salamat at pumunta ka," mahinang sabi nito. Tahimik lamang na tumingin si Adrian sa kanya bago bahagyang ngumiti. Oo naman, halatang nahihiya pa rin si Marco.
Alam kong kulang pa rin yung mga paghingi ko ng sorry. Pero gusto ko lang talagang sabihin na mali ako. Tahimik lamang na nakikinig si Adrian. Hindi lang dahil sa mga sinabi ko sa'yo noon, kundi dahil sa klaseng tao na naging ako. Napayuko si Marco habang nagsasalita. Akala ko dati kapag mataas posisyon mo o laki sweldo mo, mas lamang ka na sa iba. Tahimik ang ilang kaklase nilang nakikinig sa malayo. Pero nung mawala sa akin lahat, saka ko na-realize na mas importante pala kung paano ka makitunggo sa tao. Maya-maya ay marahang tumando si Adrian. Ang importante, natuto ka. Napatingala si Marco habang halatang naiiyak. Salamat, Adrian. Bahagyang tinapik ni Adrian ng balikat niya bago ngumiti ng maliit. At sa simpleng sandaling iyon, tila tuluyan nang nawala ang matagal na bigat pagitan nila. Habang tumatagal ang gabi, mas naging masaya at magaan ang usapan ng lahat. Nagbalikan sila sa mga simpleng alaala noong high school, mga kalokohan sa classroom, mga intrams at mga simpleng tambay sa labas ng school. Ngunit sa pagkakataon nito, wala nang pakiramdam ng kompetisyon. Habang nakaupo si Adrian sa garden area, tahimik namang lumapit si Ella dala ang 2 basong juice. Parang mas okay tong reunion na to, no? Nakangiti nitong sabi habang inaabot ang isang baso. Tinanggap iyon bago bahagyang tumawa. Mas tahimik. Mas totoo rin. Tahimik silang napangiti pareho habang pinapanood ang iba nilang kaklase na nagtatawanan sa malayo. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita si Ella. Alam mo, Adrian, natutuwa ako kasi hindi ka nagbago. Napatingin siya ito. Maraming tao kasi kapag yumaman, nakakalimot na. Bahagyang panailing ni Adrian. Hindi ko naman kasing makakalimutan kung saan ako nanggaling. Natahimik sandali si Ella bago bahagyang ngumiti. Buti na lang talaga pumunta ka nung first reunion. Napatawa ng bahagya si Adrian. Sa totoo lang, muntik na nga akong hindi pumunta. Bakit? Tinatamad ako noon, tsaka iniisip ko baka awkward. Awkward nga, natatawang sagot ni Ella. Pareho silang natawa. Ngunit maya-maya ay naging seryoso ng bahagya si Adrian habang nakatingin kay Ella. Meron kasi akong isang dahilan kung bakit gusto ko pa ring pumunta. Napakunot-uno si Ella. Ano? Tahimik munang napangiti si Adrian bago nagsalita. Ikaw? Bahagyang natigilan si Ella. Nung high school tayo, pagpapatuloy ni Adrian, ikaw lang ang hindi kailanman nang maliit sa akin. Tahimik lamang nakikinig si Ella habang unti-unting umiinit ang pingis niya. Kapag sobrang hirap ng buhay ko noon, minsan yung simpleng pagtrato mo sa akin ng maayos, malaking bagay na. Napangiti si Ella habang bahagyang umiwas ng tingin. Hindi ko naman alam na natatandaan mo pa pala yun. Tinatandaan ko. Tahimik ang paligid habang magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng ilaw sa garden area. Habang pinagmamasdan sila ng ilang kaklase nila mula sa malayo, hindi maiwasan ng ilan na mapangiti rin. Dahil matapos ang lahat ng yabangan, pagkakamali at pagmamaliit na nangyari noon, natapos din ang lahat sa isang simpleng aral na unti-unting natutunan ng bawat isa. Na hindi nasusukat sa pera, posisyon o mamahaling gamit ang tunay na halaga ng tao, kundi sa paraan kung paano siya makitungo sa kapwa kahit wala siyang kailangang patunayan sa mundo.